Mga master, tila mayroon pong magandang balita na hatid si PhilHealth. Ito ay hindi po sa suspension tungkol sa increase, kundi isa pong increase. Tataasan ni PhilHealth yung mga coverage ng kanila pong mga cases sa PhilHealth. Ito po ang laman ng kanila pong circular number 2024-1. Ito po mayroon silang ang ito pong board ng PhilHealth approved inflation adjustment factor na nasa 30% for existing case rates to account for price changes over the past decade. Kumbaga, yung isa pong mga kaso na siya pong covered ni PhilHealth, kung magkano po yung halaga na covered ni PhilHealth, kaya niyang bayaran, ay tataasan po, Dahil medyo hindi ko po masyadong naintindihan yung mga terms and mga nakasaad doon sa circular na iyon. Kaya ito pong isang article yung binasa po natin para mas maintindihan po natin kung ano po yung ibig sabihin ng circular number 2024-1 ni PhilHealth. Ito pong article galing sa Philippine Daily Inquirer ni Dexter Cabalsa. PhilHealth to give higher benefit packages effective February 14. So ito po yung sinabi ni PhilHealth talaga. Sa February 14 magsisimula yung medyo mas mataas na coverage nila. Kasi ito na rin yung ika-29 na anniversary ni PhilHealth. Okay, araw ng mga puso talaga PhilHealth. Sa February 14 yan mga master. Nasa 30% yung itataas sa coverage rate most of its benefit packages. So napakagandang balita po nun. So hindi naman lahat kasi nga most of the packages lang yung tataas, pero mayroon kasing mga packages na tumaas na yung coverage ni PhilHealth in the past 5 years. So yung mga cases na tumaas na yung coverage niya in the past 5 years ay hindi na sila covered dito sa tataasan niya ng coverage by up to 30%. So may ilang mga binanggit dito na example cases ang article na ito ng Philippine Daily Inquirer. Galing po ito sa PhilHealth mismo ng mga examples mga master. Ito po yung mga pagpapatunay na itong PhilHealth ay naglaan ng mas mataas na benepisyo para sa mga empleyado ng gobyerno at mga pribadong empleyado na miyembro din po nila. Kasi tumaas nga itong atin pong monthly premiums, monthly contribution natin sa PhilHealth. So para magiging medyo masaya konti itong mga madagdagan ang bayarin sa PhilHealth ay ito po. For example, noon pong dyan mga master, itong hemodialysis sessions. Kasi nga tumaas na pala ito ng from 234,000 to 405,600. So tumaas na po siya noon pong June last year, kaya hindi na siya covered ngayon. Kabilang ito sa mga hindi na covered sa tataas na coverage ni PhilHealth. Meron pa ito pong stroke, ischemic stroke na dating 28,000 na yung coverage, naging 76,000 na. So hindi na siya covered ngayon ng dagdag pa na coverage. Ito namang hemorrhagic stroke from 38,000 naging 80,000 na pala siya noong October. So ngayon, hindi na siya tataas ng 30%. Ito rin pong high risk pneumonia, na which is also common na nangyayari o ginagamit, na dati po ay 32,000 yung coverage, high risk pneumonia, dating 32,000, naging 90,100 na pala siya yung kanyang coverage. So yun po ilan sa mga sakit na dati ay o bago lamang tumaas yung coverage na hindi nasakop dito ngayon sa 30% na pagtaas. So ang nilalaman po ng circular is that dahil tumaas yung contribution ng mga miyembro, tinaasan din ni PhilHealth yung coverage. So para ba na kapag sakali man na yung mga miyembro na siya pong apektado sa pagtaas ng contribution, kapag sila po ay pamilya nila ay mapunta, ma-admit sa ospital at kinakailangan gumamit ng PhilHealth, at least yung coverage ng bill, doon sa kanilang bill, yung halaga na i-cover ni PhilHealth
ay tumaas din. So ang ending po niyan, bumaba yung magiging out of pocket na bayarin ng mga miyembro ng PhilHealth. So yun po yung layunin nila, no? Effective February 14 daw po yun mangyayari. Tingnan po natin, no, kung ano-ano pa yung mga cases ng PhilHealth na tataas din po yung coverage, kasi sabi po nila ay more to come, no, more to come daw. Pero yung mga bago lamang tumaas yung coverage, yun ay hindi na sila talaga sakop, no. Hindi na tataas yung coverage nila sa PhilHealth. So tila ito po yung sagot ni PhilHealth doon sa gusto malaman ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan mapupunta, no, itong pagtaas ng contribution, no, kung mayroon bang paruroonan, mayroon bang benepisyo na makukuha ang mga miyembro dahil sa kanilang pagtaas sa kanilang bayarin monthly. So tinaasan din po nila yung coverage, no. So yun po yung sagot ni PhilHealth, no. So atin pong tingnan, alam naman po natin na tayong lahat ay ayaw naman po mag-avail ng mga ito. Pero doon po sa mga makaka-avail nito ay malaking tulong na rin itong magiging pagtaas ng coverage ni PhilHealth para sa iba't ibang cases ng mga miyembro na maa-admit